171 na. Ayan, $170. Mahit na natin. Ayan na. What's up guys? Panibagong araw, panibagong trade na naman tayo. And then update lang dun sa $16 na puhunan natin kung magkano na ngayon. Let's go. Ayan, ito yung trade natin ngayon. And then ito yun, ito na siya ngayon, $51 yung ating naging capital ngayon. And then from $16 yan, from $16. And then ang ating paper profit pa lang nasa $95 na. And then check natin kung ano yung trade natin ngayong araw na to. GPB, JPY. And then nasa time frame tayo ng 5 minutes. Yan. Dito yung target profit natin. Dito sa part na to, sa support. Okay, pagka bumaba yan, and then na-hit niya yung ating target price na nilagay, and then magkakaroon tayo ng $177.53 na profit. And then syempre kailangan lagi tayong may stop loss. Stop loss natin dito sa part na to. Dito. Stop yan. Galaw. Yung stop loss natin, pagka naman to is umakyat na, nagdire-diretso siya dyan, and na-hit niya yung stop loss natin, mababawasan yung ating $51 ng $20.91. Okay, yan. Medyo malaki-laki na yung binaba ng ating trade. And then maganda yan, sana sa pababa pa. And then nag-sell na tayo dito. Sell yung ating ginawa. Ibig sabihin, short. Yan, short natin. Pag shorting, pag bumababa yung market or kung anong pair na hinanap mo at bumaba dun sa pagkaka-sell mo, katulad nito, dito ako nag-sell and then bumaba siya, magkakaroon ka na ng profit niyan. Siyempre, ganun din pag naman pataas, pag tumaas naman to at sell ka, mababawasan naman yung iyong pera doon sa forex account mo. Okay mga ka-trade, and then dito, yan, meron na tayong $120 gain. Ayan, profit gain, paper gain pa lang yan. Pag close ko yan, ganito, pag close ko, pinindot ko yan, automatic dadagdag na yan dito sa $51 natin. And then, ito yung starting capital natin na nakaraan is $16. Ayan, hindi ko na na-video yung iba ko pang mga trades. And then, umabot na siya ngayon ng $51. Ayan, ito. $51. Ayan, ito na yung profit natin ngayon sa JPB, JPY. Ayan. Forex currency. Yung JPB, pounds yan. And then yung JPY, yen sa Japan. And then ayun, ito yung hit natin. Ang kaya naman dito tayo nag-sell. Ayan, kaya nag-sell tayo dito. Kasi mga ka-trade, ayan, kung makikita nyo dito, ito magandang kwento, strategy din. Nandito yan, halimbawa nandito siya kanina, yan, ganyan. Huwag agad magsesell. Makikita mo dito, huwag agad magsesell dito. Gagawin mo, iintayin mo siyang bumalik ng dahan-dahan papunta dito sa resistance. Ito, resistance to, ito. Itong part na to, resistance yan. Resistance area, makikita nyo pantay. Dito sa part na to hanggang dito, resistance area yan. And then, pag umabot yan dito, yan, nandyan na, no? Sunod yung gagawin, check nyo yung moving average. Ito. Paano i-set up yung moving average? Ang moving average, ito lang. Press nyo lang yung F. And then, ito yung indicator. Medyo malabo. Ayan, moving average, napindot ko na siya. And then, kuha nyo lang, set up nyo lang siya dito ng 200 moving average. Ayan, done natin. Check natin. Ayan, malapit na mahito. Bumababa na. Okay, check natin yung profit natin. $147, ayan, 152. Babagsak na siya. Okay, yan. Basta ganun lang. Time frame lagi, 5 minutes.
And then moving average 200. And then lagi kayo magse-sell sa resistance. Pagka ganito, lagi yung tatandaan mga ka-forex, ayan. Ito naman based lang to sa aking experience, hindi naman ako ganun ka-expert dito. Pero sa experience ko lang na pagde-trade na madaming loss na ang nangyari sa akin. Nakapagalitan na ako ni Mrs. Basta itong setup na to, itong strategy na to, napakaganda. Para sa akin moving average 200. Ayan, bumababa na siya, malapit na ma-hit. Ito. Malapit na siyang ma-hit to. Konti na lang. Meron tayong trade na $146. Ayan. 147. Konti pa, sige pa. Huwag na mahiya. Ayan, then pagka sa resistance, pagka nandito siya, ganyan, no? Sabi ko kanina, ganyan. Based sa experience ko, lagi, wag ka dyan magsisell o mag-shorting. Ihintay mo siyang bumalik dito. Sa part na malapit sa resistance. And then saka ako tingnan nyo, pansin nyo, kaya saka ako nag-sell or shorts. Ayan, shorting yan. And then bumagsak na siya, bumagsak. Okay? Hintay lang natin dito. Pwede natin i-close yan, $136. Pero sayang naman yung position natin. Then check natin. Wait pa tayo ng mga 10 minutes pa siguro. Ayan, yung trade ko na to, siguro mga nasa 1 oras na. Sinimulan ko siya kanina pagkatapos ng trabaho. Kain, ayun, nakakita tayo ng trade na maganda. Nakakita tayo ng magandang trade dito sa JPB, JPY. So, yun. Subukan natin. Tiniran agad natin na ikuha natin yung position natin. Yan, ito, totoo yan account. Real account yan. Kasi dito sa Forex, pwede ka naman mag-demo muna. Pwede ka mag-demo account muna. Ganun ang ginawa ko dati, demo account. Siguro mga 30 minutes lang, nag-demo account ako. Sabi ko, ayoko nito. Gusto ko yung totoong pera agad. Ayun. Puro loss ang inabot ko. Hindi napagalitan pa ni Mrs. Ayan, dito. Check natin. Takloban ko lang yung account number ko. Dito. Ayan. Ayan. Hindi yan demo account. Ayun ang pangalan ko. Peter Jan. Ayan. Ayan, kasi normally pagka demo account may nakalagay dito ng demo eh. Ayan, ito yung lahat ng mga pwede mong i-trade pagka sa Forex. And then, ayun, bumaba na. Meron na tayong 119. Tumataas na uli yung market. Ibig sabihin niya, pag tumataas, sabihin, lumalamang yung pound sa yen. Ayan, ganun. So, yan, tutuloy ko to. Hintayin ko siyang ma-hit. Dito sa part na to, ayan. Kung makikita nyo, dito. Yan. Ito yung pinaka-resistance talaga niya. Support. Ang ginawa ko, itinaas ko ng konti. Pagka bumaba siya. Ayan, tumataas pa. Ay pang ibaba agad. 112, 113. Ayun, guys, malapit na nating ma-hit. Sana ma-hit na natin. Okay, ibaba mo pa. JPB, JPY. Konti na lang, konting-konti. Okay, profit natin dito pagka na-hit is 178. Konti na lang. Konti pa, malapit na. Ayan, profit natin $161.
Ayan, syempre hindi na tayo magpapaka-greedy pa. Ating kukunin na ito. Ayan, konti pa. May hit na, may hit na. Sige pa, konti pa. Okay, check natin 163. Ayan na, may hit na. Ayan, mag-automatic close yan. And then nga pala mga Forex, ayun, may hit niya na. Ayan na. Kaunti na. Ayun, basta pag gusto nyo mag-trade, ilagay ko dyan yung link ng broker ko. And then itong broker na to, legit to, makapag-deposit ka, makapag-withdraw ka, nakapag-withdraw na ako ilang beses sa GCash. Siyempre maliit lang, hindi man tayo ganun. Ayan, malapit na. Okay, konting-konti na lang. Kano yun? 171 na, ayan, $170. Mahit na natin. Ayan na. $170 profit natin ngayong araw na to. Ayan, nakikita nyo ang ating kan. Ayan o. Ayaw pa naman ibigla. Kunti pa, biglain na. Nang makatulog na. Makapag-chat na muna kay Mrs. Ayan pa natin. $177. At tumataas, bumababa. Ayan, so check natin. Ito yung magiging balance natin pagka yung equity natin, ayan, magiging kung na siya 228. Ayan. Ayun, nahit na. Nahit na mga tropa. Nahit na guys. Ayan. Nahit niya na. Check natin. Ayan. Ngayon, yung $51 natin is, ayan, 230 na siya. $230 na. Ayan, wala na yan. Then, check natin. Ayan, wala siyang demo. Hindi to demo account, real account po ito. Ayan. Ayan, $230. Okay, thank you. And then, update ko na lang kayo sa susunod kung ano pa mangyayari dun sa $16 na naging puhunan natin dati. Then, kung saan naabot, target natin is 157,000 pesos. So, sa dollars, mga siguro, mga check natin kung magkano. Check natin yung magkano yun. 157,000 divide magkano ba ngayon ng dollars? 57 ata. Ayan. So, kailangan target natin. Guys, susunod ulit.